po ako. Si Sister Yuli Inok ay nag-text po sa akin kanina na atin po siyang isama sa ating mga panalangin. Di raw po siya makakaabot sa simba natin ngayong gabi dahil siya po ay pauwi pa lamang galing sa hospital. So ipag-pray po natin siya dahil sa next month po, March, bukas po March na ay Women's Month. So siya po ang aking napiling mag-speaker para sa atin sa Sabado. Kaya atin po ipag-pray ang ating pong kapatid na ito. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sapagkat ang atin pong hilingan na makarating ng maayos ang ating manugang na si Bert ay nakarating po siya ng maayos. Salamat sa Panginoon. At nawa ay patuloy tayong patnubayan ng Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. Sino po ang may kahilingan? Salamat mga kapatid ko. Sister Gunji. Salamat po sa Panginoon kasi nung linggo, kinabahan ko kami kasi yung kapatid ko na si Yuli, 2 linggo na nakalipas, ang last na text sa amin ay nag-merigalo sila dahil hindi sila umalo ng Maria. Hindi na rin siya nakontak. Ilang taon na, nakasampung miss call na si Sally, hindi talaga nagsagot. Ngayon, may sumagot, Arabo naman. Kaya kinabahan talaga kami. Sabi baka ano nangyari, baka tinulong na sila. Kaya inala ko yung mga kapatid ko, mag-pray tayo. Yung sa Davao, yung sa Basita, sige nag-pray kami. Sabi ko, Panginoon, huwag mo kami paitulot. Kasi alam naman sa Saudi, hindi kami talaga. Ayun, pati si Ricky, tinext na rin, tulungan ko kami doon kasi natatakot kami. Ayun, mga ilang oras lang, sumagot talaga siya. Sabi niya, okay, magdala sa akin. Talagang, meron lang akong problema. Kaya kahit nang gano'n, salamat kami sa Panginoon dahil tinawag agad yung aming prayer. Wala talaga siyang plano sa tuloy ng tawag namin. Kasi lang, siguro hindi mo ng Holy Spirit. Sinabi niya, sabi niya, ako tayo magdala, nakita ko dito, may problema lang ako. Kaya salamat sa Panginoon, nawa, yung problema niya ay tulungan din ng Diyos dahil ay masolve. Kasi tungkol sa kanyang pamilya. Sino pa po? Yan, si Ate Odin. Tumawag si Mrs. Barriento sa akin isang araw na sabi niya, nagpapasalamat siya na yung niya kasi may cancer yun sa blood. Pina-ultrasound siya ulit. Wala na daw, nawala na. Kaya sabi ko, magpatuloy ka na manalangin at magtiwala sa Panginoon kasi pinakita yan ang isang miracle talaga yan. At huwag walang pati ang ating pagpapasalamat at panalangin na yan ay hindi na talaga tumubo. At ultrasound siya ulit at nasabi niya na pray ulit na wala naman talagang makita doon sa kanyang tiyan. Flor Barrientos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na po ako. Hindi naman po sa prayer para sa mga anak ko. Sana safety ang travel nila. Uwi yung anak ko, si Boyet, si Lisa, at si Salina, mga apo ko. Ngayon si Lisa, bukas, sana safety ang travel niya, makarating siya dito, matigtas sa lahat na pamakan. Karating siya dito sa akin, sa amin, matigtas. Sabado, darating din si Salina, mga apo ko,
at saka si Boyet. Sana po ligtas sila ang pag-travel nila, karating ng walang samang nangyari. At saka, yung anak ko si Brenda, sana chemo siya, walang side effect. Sana pag-chemo niya, hindi na tutubo ulit yung tinanggal sa kanya ng cancer cells sa breast milk. Sa March 5, lahat kami mga apo ko, anak ko, nag-reunion kami sa Hong Kong, sana ligtas ang travel namin. Yun lang po. Maraming salamat. Sino pa po, kapatid? Nagpapasalamat si Eunice na tumawag siya dahil na-approve ang kanyang travel request. Pauwi na siya ngayong March 26, 3 weeks ang kanyang bakasyon dito. Kaya nagpapasalamat siya dahil na-approve. Kasi kung hindi na-approve, may pa sana ang uwi niya. Dahil sa request niya, graduation ng anak niya, ay pinagbigyan siya. Nagpapasalamat din ako dahil pumunta ako sa UK visa. Binigyan nila ako ng 5 years multi-visit. Kahilingan ko rin na sana pagbalik ko at nagpa-appointment na ako ay maaprubahan sana yung 5 years multi-visit. Sana ma-approve. Idanasan ay kasamahan niyo ko sa pananalangin na ma-approve. Purihin ang Panginoon lagi na yung ating pong manalangin ay talagang nagkaroon sa atin. Yung tinugon niya ang ating dalangin na sponsor na pinipray natin ang nakaraan na magkaroon ng Biblia sa mga preso ay nagpadala nakapili po tayo ng mga 40 Bibles. Si Ate Lisa kasama. At sa Sabado po ay may mahagi na natin ito sa mga preso doon sa Jerusalem. Tama-tama rin po ang choir ay kasama namin. Nandugan po namin sila ng libreng konserto. Dalangin po natin ang choir na sila bigyan ng magandang pangatawan. Sa Sabado po ay really ang lahat ng programs, magigatuwaan sa lahat po ng mga preso, pagkaman sila ay mahirap na sa loob, sila ay masaya dahil sa Panginoon. At sana sa mga Biblia dito na kaya pong mabasa, mabago man ng mga buhay, dalangin po natin sila. Ganon din po yung aming gabi-gabi na ninadalaw ni Brother Julio, Escalante, ni Pascual, yung mga binigyan po namin ng Bible study. Lalo na po yung Pamilya May Puso, ngayon pa lang, natapos na namin na banggit po namin ang tungkol sa Sabat. Willing po silang pamilya na ingatan ang araw ng Sabado. Ngunit meron na po sila isang kahilingan dahil sa kanilang kahirapan. Medyo nag-alangan po ang mga puso. So, idalangin po natin mga kapatid na ang Diyos ay maglaan ng ibang trabaho na kasi siya gwardiya, hawak po talaga siya ng agency ang kanyang buhay. So, hindi siya pwede makapamili ng pag-iingat ng araw ng Sabat. So, i-pray po natin sa Panginoon na bigyan siya ng bagong trabaho na ligtas po ng araw ng Sabat upang silang buong pamilya ay makasama po natin sa pagsamba at pupuri dito sa Panginoon araw ng Sabat. Isama niyo ako sa panalangin dahil ngayong week na to ay 2 times ako ng sinubong na hindi ako makahinga. Ang
ganun naman kapasalamat ko sa Panginoon dahil binibigyan niya pa ako ng magandang kalusugan. Sama niyo ko sa prayer. Atin pong isama sa dalangin ang ating nalalapit na posada sa April 28 hanggang May 11 po, 2 linggo po ang posadang gagawin, mga kapatid, na nawa at tayo po ay magkaisa sa gawain ito. Tayo po ay mga kaibigan, mga kamag-anakan o anak natin na nais natin na pamilyagan, ay dali po natin dito upang ang ating gawain ito ay magiging matagumpay. No? Kaya lahat po ng ating, lahat po tayo dapat makisama sa gawain ito sapagkat ito po ay napakahalaga. No? Napakahalaga ang posada na nagaganapin sa 2 linggo, umpisa April 20 hanggang March 11. Mayo 11 mga kapatid. Sino pa po, mga kapatid ko? Kung wala na po, sige, Brother Mami. Pinapasalamatan ko, Panginoon, sa pagpapagaling niya sa aking anak, sa pangalawa kong anak, na siya po ay may lagnat na gumaling na po sa kanya. Ganun din po pinapasalamatan ko, Panginoon, sa paggabay niya sa amin last Sunday. Nag-hiking po kami sa Bukmang Bakulot. Marami po kami pagsubok na naranasan. Dinaanan, hirap, pero dahil sa paggabay po ng ating Panginoon ay nakarating po kami ng ligtas at nakauwi po kami ng ligtas. Sama din po pala natin sa mga panalangin ngayon yung aking dalawang apo. Pareho po silang nilalagnat. Yung isa yung anak ni Beth at si Kiko. Na nawa ay puin sila ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang mga iniinom na gamot ay gumaling po sila, mawala na po ang lagnat. Atin naman pong malinaw na narinig ang mga kahilingan at pasasalamat ng mga kapatid. Kaya tayo po ay manalangin na by Diyos po, dalawa.